I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong good news na naman guys. Under the Marcos administration, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, daming proyekto ng Pangulo. Ito na naman inaugurasyon po ng port ng Camiguin. Camiguin, wow! Di kayo naloka. Tingnan nyo guys yung mga highlights tingnan nyo yan. Wow! Social! Yan ang sinasabi natin Ganda talaga. Congratulations sa mga taga Camiguin. Wow na wow. Ayan, tuloy. Makikinabang lahat dyan yung mga anti-Marcos. Siyempre guys, Wow. Thank you sa inyong pag-welcome sa ating mahal na Pangulo. Ang ganda guys, Itong nakaraan, peace port ng nabutas. In-inspection ng Pangulo. Eto na naman, mga kababayan. Ibang proyekto na naman ito. Panibagong proyekto. My gosh. Ay, nakakatuwa. Nakaka-overwhelm. Ganan dapat. Naku, mayroon pa laruan pa. See? Mga kababayan, saan kayo makakita niyan? Yan ang hardworking president. Kudos naman sa guys, sa mga behind this na buo ito at nagawa. Ay, ang ganda. Simpleng port lang pero ang ganda guys ng ng lugar Ay, naku, may tulugan pa talaga. Di kayo naloka. See? Yan ang ating mahal na Pangulo. Nagtatrabaho talaga See guys, saan kayo makakita niyan? Sabi dito Sabi dito, mas maayos na pantalan, mas mabilis na biyahe at mas maraming oportunidad sa Camiguin. Lalong pinalakas ng pamahalaan ng mga serbisyong pandagat at pinaganda ang karanasan ng mga biyahero sa pamamagitan ng mga bagong pasilidad. Nagpapabilis sa paggalaw ng mga pasahero at kargamento at nagbabawas ng pagsisikip ng pantalan. Sa Camiguin inspection ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Binuni Port Operation Building at pinangunahan ang inaugurasyon ng Binuni Port Light Scrap Landing Station sa Mahinog. Agay! Ganda naman yan. Layunin ng mga proyektong ito ay palawakin ang kapasidad ng Binuni Port bilang pangunahing daungan ng Camiguin na nag-uugnay sa Bohol at Misamis Oriental. Ang Port Operation Building ay may one-stop shop para sa mga transaksyon ng mga port user, habang ang light craft landing station ay nagsisilbing ligtas na daungan para sa maliliit na sasakyan, pandagat at mga bangkang pangisda na magpapalakas sa operasyon ng pantalan at magsusulong ng kabuhayan ng mga mangingisda. Pinagtibay ni PBBM ang pangako ng administrasyon na alisin ang mga bottleneck sa transportasyon at ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa at pinapalakas ang mga oportunidad sa turismo, kalakalan at kabuhayan upang matiyak ang mas maunlad at mas konektadong kinabukasan para sa bawat Pilipino. Wow na wow. Yan po ang ating working president. Saan kayo makakita niyan? Para kang kumplito detalyado mga kababayan, syempre shoutout sa mga Marcos loyalists, sa mga supporters Pilipino and OFW. Pakinggan nyo guys ang kanyang talumpati. Eto na. For an island like Camiguin, the importance of a modern port, a modern and efficient port, cannot be overstated. Because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving, that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists
to enjoy this destination. And that is why I directed the Department of Transportation to pursue two priorities. First, we must eliminate the bottlenecks at our transport hubs so we can welcome travelers more efficiently, more conveniently, more comfortably. We must modernize our airports and seaports nationwide so that our infrastructure can match the demand of our booming tourist industry. Today's inspection of the new Port Operations Building and the inauguration of the light craft landing station in Benoni Port reflects this commitment that we have made. Ladies and gentlemen, we are doing all of this so that our people can have a better passenger experience. This development means fewer delays, more reliable services for everyone that uses this facility. Both our travelers and of course also those who are welcoming them to Camiguin. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding, hindi na kung saan pa. This light craft landing station provides a sheltered port for fishermen to dock their boats safely, safeguarding their livelihoods. Wow. O, diba? O, sabihin nyo, mga DDS, walang nagawa ang Pangulo. Another project of Marcos administration. Yan po ay Craft landing station po natin dito sa Port of Benoni ay isang moderno at bagong pasilidad para sa PPA at hindi lamang po sa PPA at para po sa mga pantalan sa buong Pilipinas. Ito po ay isang uri ng pantalan na pwedeng tumanggap ng mga maliliit na sasakyang pangdagat na pwede pong gamitin sa mga emergency response at pwede din pong gamitin sa mga recreation, leisure watercrafts na sinasabi natin. Mahalaga po ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad gaya po ng nabanggit ko. Kung meron po tayong mga kalamidad, pwede po siyang gamitin ng ating mga emergency response na mga vessels na hindi po pwedeng tanggapin sa ating mga malalaking pantalan na kagaya po ng Port of Benoni. At maliban po dyan ay ang proyektong ito ay magka-complement po sa programa po ng ating local government kung saan po ay kanila pong pinoposisyon ang Camiguin bilang isang world-class na tourist destination. So sa ganyang paraan po ay makakatanggap din po tayo ng mga sasakyang pandagat na maliliit na nanggagaling sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Kami po ay nagagalak na nagkaroon po ng panahon ng ating mahal na presidente para bisitahin po ang Port of Benoni. Ito po ay isang importanteng event para sa amin because this reaffirms the support of the national government to port projects, especially in our local communities to level up the port service and as well as give comfortable, safe, and efficient port services sa ating mga pasahero at mga manlalakbay in general. Narinig nyo yun, nakita nyo yan, ang ganda, di ba? Another project ng Marcos administration. Sabi ng DDS, Sara Duterte, walang nagawa ang gobyerno. Ano yan? Another good news for everybody. Shout out sa mga taga Camiguin. Wow, another good, very, very beautiful port. Oh, di ba? Basta Marcos ang mamuno, the best yan. Paldo lagi. Ano po ang masasabi nyo dito sa Pangulo na ito na gustong pabagsakin ng mga salot sa lipunan? Di ba? Ganyan. Hindi puro salita pero may gawa. Ganun ang mga tahimik. Alam nyo, ganun pala ang week, ano? Grabe pala ang week. Ang dami palang mga achievement. Daming nagagawa pa ng mga proyekto. Abangan nyo, another project ng Pangulo yan. Legacy ng kanyang administration. Di ba? Puro nakapokus lang sa mamayang Pilipino. Abangan nyo pa yung mga ibang proyekto niya. Upload natin dito guys. Marami po yan. Hanggang 2020 tayo magkasama. Antabayanan po natin. Yan ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Araw-araw kung saan mo nakikita yan. Nandoon lagi yan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kamukat-mukat mo, ayun, inaugurasyon, groundbreaking, tulong. Di ba? Ganyan dapat ang isang Pangulo.
Hindi yung kuda ng kuda sa social media, himbis tumulong sa kapwa Pilipino. Aba, congratulations sa mga taga Camiguin. Social, ang kanilang port, ang ganda. Ha? So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. Today is July 14, no? Today is July 14, 2026. Nalit tayo kahapon nito. Pero, kailangan natin i-spread at ipakita sa madlang people na ang Pangulo ay nagtatrabaho. Hindi puro ngawa, pero may gawa. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.